Madilim. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, may contingency na raw. May plano na raw si General Torre just in case po na mag-issue po ng warrant of arrest kay Senator Bato itong ICC. Grabe, no? Inuna pa yung mga plano sa talagang uunahin na na pagplanuhan yung mga kalaban. Okay. Inuunahan pa yung ICC. Pag-usapan din po natin, ito po mukhang wala na pong makakapigil dito po sa Senado para po baliwalain, no? Binabali. Nakakatawa tong sila De Lima at saka tong yung mga prosecutor, no? Anyayabang na magagaling, mahuhusay, pero pagdating po sa aktwalan, wala naman po palang binatbat, no? Sa totoo po, pakiwan lang po kasi meron po na wala raw sounds. Mag-1 lang po kayo kung okay naman ang sounds. Kung hindi naman po okay ang sounds, daming tignan natin kung siya rin yun. Maaga tayo napasok. Ang sarap magkape. Talaga? Sabi ni Aldrin Abike, hindi raw okay. Mukhang ikaw lang yata, Aldrin. Yung quality ng video, pasensya na kayo. Kasi wala naman tayo sa ating mga kuta. Kaya hindi natin makokontrol yan. Pero sounds ang importante nating sounds yung importante natin. Okay? Yan po ang ating mga pag-uusapan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Nakakatakot tong mga pronouncement ni Torre. Una, yung sinasabi niya na paramihan ng huli. May nabasa ko siyempre gagawa ng paraan niyang gagawa ng paraan yung mga kapulisan na manghuli ng marami, di ba? Nasabi na natin yan na talagang maraming mahuli. Sa isang banda, maganda yun dahil makikita natin na totoong may kampanya, no? Sa kabilang banda naman, alam naman natin na maraming pera sa droga. So, ibig sabihin, ang dali lang po magpiyansa naman. Di ba? Madali lang makapagpiyansa, balik na naman, yung mga tipong ganun. Alam na ng mga abogado yan. Kaya, magkakatotoo ba yung maraming mahuli pero konti lang o minimal lang yung magiging casualty? Pwede po yun. Kasi ang objective nyo, manghuli lang. Di ba? Tapos alam din, kasi ina-announce Ina-announce po ng Chief PNP na walang matitigok. So, kung ikaw, involved ka sa suko ka lang agad. Kasi, yun po yung pagkakaiba nung pronouncement na ni Tatay Digong. Kaya lang, kung gaano ka-effective yan, wala akong makikitang diferensya niyan. Dati na tayong ganyan panahon pa ni Pinoy, di ba? Dati na tayong ganyan. May vlog po ako kagabi. Maaga lang po akong nagsimula. Baka hindi nyo lang nakita. Nag-vlog po ako kagabi. Siguro alas 7 lang yata ako nagsimula. Kaya pakihanap nyo lang po.
Okay. Ito po, meron ayon dito kay Torre, ito po yung pamagat ng news niya sa ABS-CBN. Torre says contingencies in place if ICC issues warrant versus Bato. Tignan nyo, wala nang pretension si Torre. Di ba? Pag dati, ganito ang pronouncement nila. Hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Hindi tayo makikipagtulungan. Pero, kung uutusan tayo ng Interpol, susunod tayo. Di ba? Yun yung pronouncement pa nila yung panahon ni panahon ni PRR, ni huli nila si PRD. Ngayon, wala na pong pretension na direkta na Kung may contingency na kami, kung mag-i-issue pa lang ng warrant yung ICC. So, ICC warrant pa lang, meron na silang plano. Hindi na po yung pag dumaan sa Interpol, kahit hindi na po Interpol, wala na pong pinag-uusapang Interpol ngayon. Kaya sabi natin, dapat kung may pronouncement na pong ganyan, yung Supreme Court natin dapat nagpapasya na, no? Kasi baka maulitan pa tayo. Hindi ko alam kung talagang yan yung sinasabi natin na na-promote dahil dun sa mga ginawa laban sa mga Duterte. Kumbaga premyo laban sa mga Duterte. Kung ikaw ay napakinabangan nila laban sa mga Duterte at mga kalyado, ito tuloy-tuloy lang niya. Ngayon PNP chief na siya. Kaya hindi po pwede, sa tingin ko, sa ating pong mga magagaling na Supreme Court Justices, kung sa tingin nyo, dapat manatili itong ganito, na sumusunod tayo sa ICC, way past, beyond. Tapos na po. Tandaan nyo yung katwiran po nila, kay Tatay Digong, may nasampa ng kaso, etc., etc. Ito wala pa po Kaya Bato, di ba? Kaya panahon na Supreme Court para kayo magpasya. Kasi mauulit at mauulit yung kay Tatay Digong Wala namang magawa yung lahat na. At that time, CIDG pa lang si Torre, tandaan nyo, di ba? Meron pang mas mataas sa kanya. May PNP chief pa. Ngayon po, siya na yung chief. Sana lang yung tapang ni Torre, unahin niya, no? Unahin niya po, pangalawang araw na niya ngayon. Wala pa tayong nababalitaan na huli. Dapat, alam niyo yung pagkakaiba talaga kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong talaga, baka naman General Torre, mauna pang mahuli yung mga kritiko nyo. Unahin niyo po yung mga kriminal, yung mga involved po sa mga kidnap or ransom ng mga dayuhan. Para po may dating talaga, hindi lang po yung naniniwala kami dyan. May contingency na siya kay Bato. Pero ang gusto naman namin sanang marinig o makita, masaksihan, yung laban naman po sa kriminalidad. No? Meron din siyang sinabi kay Harry Roque. Panay na naman kalaban Panay na naman kalaban sa politika yung mga kriminal, yun po yung pangunahin. Di po ba kung ang inuunan ninyong patot sa dahan, ang inuunan ninyong pagsalitaan, na may mga plano na kayo, katulad nito ni Bato, at na kay Roque na wala naman talaga kayong supposedly, hindi naman kayo dapat dyan. Dahil it's between court yan, di ba? Korte at gobyerno ng Pilipinas. Pinuntahan na daw ng mga vlogger, mga vloggers ng CIDG.
Yun na nga eh. Pangit po yun. Hindi po magandang pakinggan yan. Okay, punta po tayo rito sa Chis Escudero. Alam nyo, kaya kami walang pake sa ginagawa ni Chis Escudero. Ayaw talaga namin ma-impeach si BP Sara. Di ba? Ito real talk po. Baka sa, bakit kayong mga Duterte tahimik kayo sa mga nangyayari sa Senado? Pabor sa amin yan. Pag hindi inaksyonan yan ni Chis Escudero, patay na po yung impeachment na yan. Kasi, hindi mo pwedeng itawid yung reklamo pa lang. Reklamo pa lang yung nakarating sa inyo, hindi nyo pa inaksyonan eh. Pwede nilang pagtalunan yan kung may aksyon kayo. Kung ang ginawa ni Chis, pagdating ng June 11, hindi pa rin aksyonan. Hindi na po yan po pwedeng aksyonan ng another Congress. Kasi hindi nyo nga inaksyonan ng 19th Congress eh. Kung ano man yung dahilan ni Chis, personal gain man o kung ano pa man, wala kaming pakialam. Matuloy o hindi ang impeachment, handa po si BP Sara. Yun ang importante. Ngayon, makikita nyo po rito, yung sinasabi nilang magagaling yung mga prosecutor, lalo na si De Lima. Dito ka sino ka naman na nagmamarunong dyan? Ako po si Badong Aratilis. Kung hindi mo ko kilala. May karapatan po ba akong magmarunong? Opo, alangan naman magpabobo ko rito. Channel ko to eh. Ganun po talaga ngayon. Malaya po ang bawat isa. Kung mukha kong bobo sa'yo, gawa ka rin ng channel para dalawa na tayong bobo. Kaso nga, channel pa lang, hindi ka na makagawa eh, di ba? Nangangantsaw ka pa na sino kung magmarunong. Opo, lahat po ng tao ngayon. Panahon na po ngayon ng social media. Lahat po ng marunong, pwede po magmarunong. Alam niyo po ba yun? Huwag niyo pong kakantsawan yung mga marurunong. Ang mga galit lang po sa marurunong, yung mga bugok. Pag nakakakita ng mga magagaling, naaasar. Di po ba? Balik na tayo. Hindi, gusto ko lang ipaalala sa inyo. Tama na yan. Kasalanan ba ng mga matatalino na matalino sila? Ang problema, yung mga bobo, ang galing mag-shame ng mga matatalino. Di pa tapos ang Masarap to, maraming pumasok na laruan. Di pa tapos. Opo, lipat ka ulit, tapos balik ka ulit, tanong mo ulit, di pa tapos. Bakit? May kasunod ba ako na panonoorin mo? Naaabala ba yung panonood mo pag nakikita mo ko? Na may mesmerize ka ba? Na may mesmerize ka ba sa pagsasalita ko? Okay, balik na po tayo. Pasensya na po kayo naglilibang lang po tayo. Kasi mamaya, salang na naman tayo sa Birada Aguila. Okay. Di pa tapos yung kay Bato. Tapos na po. Mamaya na po kayo magtanong uli. Hindi matatapos yan pag nagtanong kayo. Okay, punta na po tayo rito kay Chis Escudero. Alam niyo po yun si Chis Escudero. Ayaw niya na po eh. Nakita nyo? Ayaw niya na. Sa paulit-ulit, matalino naman po si Chis Escudero eh. Di ba? Ano po ang patunay na matalino si Chis Escudero? Nakapag-asa... Nakadagit siya ng isang heart evangelista. Di ba? Yung minsan, yung mga magagandang babae, sa iba-iba na nakakadagit yan. Siguro sawa na si Heart sa mga magagandang lalaki. Sa matalino naman. Okay, anyways. Alam niya na itong pag tinuloy itong impeachment ni BP Sara, wala rin namang mahihita. Matatalo rin naman sila. No?
Ibig sabihin ng sila, yung kampo ni Marcos, no? Matatalo rin kasi wala silang numero eh. Siyam lang po ang kinakailangan para ma-acquit si BP Sara. Mas nakakahiya po na ituloy nila yung impeachment. Kasi mabubutata talaga sila ni Marcoleta. O, tandaan niyo po yan. Wala pong batas na nilabag si BP Sara kung ayaw niyang ipaliwanag yung confidential fund dahil confidential fund niya. Di po ba? Okay. Wala rin naman pong batas. Yung hindi naman po mabigat yung pagbabanta para tanggalin mo sa pagiging vice president. At yung pagbabanta po, unless na mapatunayan nila na talagang may plot to kill, talagang ibang usapan na yun. Para mo mapatunayan yun, bumaliktad na muna yung si John Wick na kausap ni BP Sara. Hanggat hindi nila natutukoy kung sino si John Wick, wala po yan. Di ba? Okay. Marami pong mapapahiya po sila ng matagal na panahon dahil korte na po yan eh. Ito pong mga prosecutor, yung mga congressman, mawalang galang na po sa inyo, mga honorable congressman, no? Kayo po, sanay po kayo na mag-imbestiga, na bawal kayong kontrahin. Nasaksihan po namin yan eh. Bawal kayong kinokontra. Konting pagkontra lang sa inyo. Meron kayong contempt power, kinokontempt nyo na agad. Hindi nyo po pwedeng gawin yan pag kinontra kayo sa aktual na korte. Diba? Yun na lang. Paano nyo ipapaliwanag na gusto nyong pagpaliwanagin ng confidential fund? Wala naman. Ang concern nyo naman sa mga postiso, okay na po yan, wag nyo na po. Issue na lang po. Opo, hindi po ako magandang lalaki. Wag nyo na pong problemahin yung itsura ko. Pati ba naman postiso? Okay. Ang point lang po namin, mapapahiya kayo sa diskusyon. Kasi magtapatan tayo. Congressman din si Marcoleta eh. Kapwa nyo rin congressman. Sino ba nakakapalag sa inyo pagdating ng diskusyon kay Marcoleta? Ang ginagawa nyo lang kay Marcoleta, pinatatahimik nyo, hindi nyo pinagsasalita. Tinanggal ninyo sa mga miyembro para hindi na makapagsalita. Yun lang. Pero punto per punto, hindi nyo kaya si Marcoleta. Diba? Tapatan na tayo. Punto per punto, hindi nyo kaya si Marcoleta. Hindi lang si Marcoleta yung maangas ng mga senador. Sa mga senador. Lahat ng mga senador, maangas po yan. Hindi lang kayo ang may kakayahang anong tawag natin dyan? Kumuha ng limelight. Merong isang term, anong tawag natin dyan? Yung magpakitang gilas. Meron pang magandang term. Kaya nyo yan. Okay. Marami. Nariyan si Chis Escudero. Nariyan yung mga sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Siyempre, tinatansya ng mga yan. Napansin nyo ba? Hindi na sila bumibira sa Duterte. Nagbagong ano na sila, diskarte. Kung may balak si Kiko at saka si Bam na tumakbo pa balang araw, hindi po nila i-isolate yung mga Duterte ngayon. Pabibo, Pakitang Gilas, mas sila Jinggoy Estrada pa. Akala nyo, grandstanding. Yan. Akala nyo, paano magkakaroon ng katapat si Marcoleta? Judge sila.
Yung sinasabi niyong katapat, attorney lang na prosecutor lang. Anytime. Ang may contempt power ngayon, si Marcoleta. Anytime pwede silang durugin ni Marcoleta. Sila, mababawian lang sila. Mababawi sa inyo yung mga ginawa nyo sa mga Duterte. Tapos, pagdating sa botohan, talo pa rin kayo. Bakit kayo talo? May numero na kami. Ito po yung boboto pabor kay BP Sara. Bato, Bongo, Robin Padilla, Aimee Marcos, Villar. Sino pa? Si Mark Villar. 6 na. 3 na lang. Ulit-ulit. Gob, Bato, Marcoleta, Villar, 2 Villar, Aimee Marcos, 6. 2 Cayetano, yung magkapatid na Estrada. Bakit po? Bakit po yung magkapatid na Estrada? Kahit hindi pa sila kaalyado ni Tatay Digong, kahit hindi pa sila kaalyado ng mga Duterte, hindi po sila papayag dahil sa nangyari sa tatay nila sa impeachment. Hindi po sila papayag sa impeachment. Meron pa dyan, pwede pang bumaliktad dyan si Tito Soto at si Lacson. Yan si Tito Soto at Lacson, may sariling mundo yan. Akala nyo, nagpanalo dyan mga Marcos. Mananalo at mananalo yan. Pwede pang bumaliktad dyan mga yan. Diba? Depende sa argumento ng mga prosecutor. Kaya, pag natuloy po ang impeachment, ayon kay Marcoleta, mapapahiya lang kayo. Banta na ni Marcoleta yan. Ipapahiya kayo ni Marcoleta. Ipapakita ni Marcoleta na wala namang katuturan yung demanda nyo. Imagine po ninyo, si Kiko po tsaka si Bam, wala po yan, anti-Duterte po yan. Imaginein po ninyo, si BP Sara po, pinakamalaking boto sa kasaysayan ng botohan sa Pilipinas. Hindi lang po pinakamalaking boto sa ngayon. Sa lahat po ng nagdaang eleksyon, siya po may pinakamalaking boto. No? Kaya nga nilagay na 2/3 dapat ng Senate bago mo matanggal sa pwesto. Bakit? Binoto ng tao yan. Kinakailangan ang krimen yan, karumal-dumal talaga. Yung hindi katanggap-tanggap. Kung ang krimen lang, okay na? Okay. Ngayon, kailan sila? Okay na ba? 1 lang po, 1. Mag-1 na po kayo kung okay na para mag-start na tayo. 1 lang po, yan. Okay. Talagang karumal-dumal po para mo tanggalin. Pero sasabihin mo lang na, sinabihan ako niya na pag namatay daw siya, ang kondisyon pag namatay siya, di ba? Ikalawa. Hindi niya pinapaliwanag yung impeachment. Hindi niya pinapaliwanag yung confidential fund. Okay na yan. Wala na tayong problema dyan. Kahit na sino pa kasama. Kahit na sabihin mo pa loyalista pa lahat ng bumoto sa kanya. Hindi mo mapapasagbalian yung sinasabi ko. Record. Pinakamalaking boto.
Ibig mo sabihin, pag nag-away yung mga bumoto, pwede niyong bawiin yung boto? Anak ng tinapay naman. Ganyan kapupurol yung mga yan. Ha? Tututulan ka ng hindi naman nila. Ang sinasabi ko, pinakamalaki boto ni BP Sara. Ang sasabihin nila, kasama loyalista. Okay, kasama loyalista. May sinabi ba kayong hindi kayo kasama? Okay. Yung boto po ng taong importante. Kami rin naman kasama sa pagboto kay BBM. Oh. Kala nyo ba mananalo ng ganyan? Okay na yan, the believer. Masyado kang bilib sa sarili mo. Ito ngayon challenge sa'yo, believer. Ha? Ito ang challenge ko sa inyo ngayon. O winawalang hiya kayo ni Chis Escudero. O winawalang hiya yung impeachment. Ano gagawin nyo? Yun yung challenge sa inyo. Kasi kami, nung winalang hiya kami, nagsilabas kami, nagrally kami, maraming rally, may ginagawa kami. Kayo, nakikiusap lang kayo kay Chis Escudero. Di ba? Nakikiusap lang kayo na ituloy na yung impeachment. Hindi kami nakikiusap. Umaaksyon kami. Yan ang pagkakaiba ng mga Duterte ng loyalista at Pink. Sinasabi niyo magaling si De Lima. Ngayon ipakita ni De Lima yung galing niya. Isa na siya sa prosecutor di ba? In-appoint na siya ni Martin Romualdez ngayon niya ipakita. Ha? Ngayon niya ipakita yung galing niya. Bakit hindi ang gusto ng ito para maliwanag. Kaming mga Duterte supporters, ayaw naming ma-impeach si BP Sara. Ayaw naming ma-disenfranchise o mabaliwala yung boto ng 32 million. Ayaw namin yan. Samantala, sa kabilang panig, yung mga loyalista, yung mga dilawan, kakamping, kasama na yung Makabayan Black, gustong-gusto nyong ma-impeach si BP Sara. Diba? So ngayon, winawalang hiya kayo ni Chis Escudero. Ayaw ipatupad yung impeachment. Ayaw ni ikalendaryo, ayaw Ayaw ikalendaryo yung impeachment. So sa amin, pangwawalang hiya ang tawag dyan. Inuuto kayo no? Postpone muna, tapos pagdating ng diba noon? Pagkatapos na ng eleksyon, sa June 2 na tayo mag-usap. Nung dumating yung June 2, wag na tayo sa June 2, June 11. Okay lang sa amin yan, wala kaming pakialam. Gusto nga namin, wag matuloy yan. Pero kung mga gustong matuloy ang impeachment, ano ang gagawin niyo? Di ba? Iiyak lang kayo, wala kayong magawa. Asan si De Limang magaling? Asan yung mga prosecutor na magaling? Hanggang dakdak lang kayo kasi sanay lang kayo na napapaboran ng gobyerno. Sanay na lang kayo na lagi kayong pinagbibigyan. Kada salita. Kaya nagmumukha kayong magagaling kasi napagbibigyan lang kayo ng gobyerno. Ngayong winawalang hiya kayo ni Chis Escudero, anong gagawin ninyo? Wala. Di ba? Wala kayong kakayahan. Yun yung point namin. Asan na yung magagaling ninyong prosecutor? Asan na yung magagaling na De Lima? Bakit nakikiusap lang kay Chis? Si Chis pa lang pala ang kaharap ninyo, hindi nyo na kaya. Supposedly, kakampi nyo pa yan. Haharap pa kayo sa impeachment? Nakalaban ninyo mga judge? Oo, magtapatan na tayo. Kalaban nyo si Marcoleta. Judge ba si Marcoleta? Oo. Yung iba pang maaangas. Hindi kami nag-aabang lang. Gumagawa kami na hakbang lagi. Bakit ba sa tingin nyo may mga Duterte supporters doon sa dahig? Para magmukhang tanga yung mga dahig. Para magmukhang tanga yung ICC.
may pakita sa mundo na tumututol yung mga Pilipino na makulong yung dating presidente doon sa lugar nila. Pinamumukha namin yung kalokohan na yung isang Pilipino ay lilitisin sa ibang bansa sa pagkakasala di umano sa pagkakasalang ginawa dito sa Pilipinas na ang mga biktima di umano ay mga Pilipino at ang perpetrators di umano ay mga Pilipino rin naganap sa Pilipinas, lilitisin sa ibang bansa. May ginagawa kami. Kayo, ano ang ginagawa ninyo? Nakanganga kayo kay Chis? Nagtataka kayo kay Chis? At sinasabi nyo, baka merong ibang gagawin si Chis. Naghihintay lang kayo. Kami, kumikilos kami, nape-pressure. Nagpakitang gilas kami nung eleksyon. Kayo, wala kayong lakas. Talo yung presidente ninyo nung eleksyon. Wala namang kakayahan yung mga yan. People power nyo. Pag may nanawagan dyan, 15 lang sila. Binubudol na kayo ni Chis. Harap-harapan yan. Kung sa amin yan, minumura na namin yan. Kayo, okay lang sa inyo. Kakampi kasi namin yan si Chis. Ganun kasi kayo. Umaasa lang kayo sa limos. Umaasa kayo sa ayuda. Mahilig kayo sa ayuda. Pati action ni Chis, gusto nyo hingin. Walang kakayahan si De Lima. Walang kakayahan yung mga prosecutor. Walang kakayahan si Risa Ontiveros. Yan ang katotohanan. Wala kayong kakayahan, Ma'am Rachel. Hindi kayo iniinda ni Chis Escudero. Kala nyo ba kayang gawin ni Chis Escudero yan kung sa panig namin yan, gigipitin niya mga Duterte? Yun yung pagkakaiba ng mga pro-Marcos at pro-Duterte. May kakayahan kaming kumilos. Kayo hanggang pang-aasar lang kayo. Hanggang panini. Ang kaya lang naman gawin ng mga loyalista, manisi sa Duterte. O paano yan? Isisisi nyo pa rin sa Duterte yan? Yung ginagawa ni Chis, isisisi nyo pa rin kay Duterte? Yun lang naman ang kaya nyo. Walang proyekto na may pagmamalaki. Wala. Ni isa. Tagal ko na naghamon dito. May pagmamalaki ba kayong proyekto? Hindi kasi kayo nanonood ng PTV4. Hindi ikaw. Ikaw na loyalista ang kausap ko. May pagmamalaki ka bang proyekto ngayon? Manood ka kasi sa PTV4. Tot mo. Nung panahon ni Duterte na ako, hindi pa rin ako nanonood sa PTV4. Pero, kami, kahit hindi kami manood sa PTV4, kahit hindi, paano ka manonood sa PTV4? Nakakaantok sa PTV4. Panay balita, panay walang katotoran ng mga binabalita. Nakakaantok. Ba't kami manonood dyan? Ang tanong, marami ba kami may pagmamalaki na proyekto ni Tatay Digong? Sangkatutak. Salamat po sa mga nanonood sa Birada. Share nyo naman sa mga page nyo. Yung Birada Agila, ha? Share nyo naman. Sir Buds, yung Birada Agila, never a dull moment. Makinig sa limahan kayo. Nagsasalita. Nakokontrol nyo po 5 pagsasalita sa mga topics at di nagsasapawan. Birada Agila na lang.
Sir, big accomplishment ni BBM, pinakamadaming ginto na benta. Yan. Hindi nga nila maipagmalaki. Di ba? Yun yung pagkakaiba eh. Tayo, pinagmamalaki natin. Kayo hindi. Hindi nyo kaya. O, mamaya 2:00 naroon po kami sa Birada Aguila. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede po kayo magbigay na reaction. Ngayon po kayo